Alamin natin sitwasyon ng mga TNBS driver natin. Narito ang kanilang Pangulo. Laban TNBS, Ginoong Jun De Leon. Jun, Igan at Lala, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Kaigan at Ma'am Lala. Oo. Magandang umaga Morning po sa inyo po. sa baybay. So, Good morning po. so itong ito yung action no? O reaksyon ng LTFRB sa mga reklamo yung pinaparating ng mga pasahero. Alam ko naman na kayo din aware dito sa parang nahihirapan yung mga pasahero mag-book ngayon lalo na Christmas season at sasabay pa ng rush hour, Jun. Totoo po yan. Talagang mukhang nadoble po halos ang bilang ng mga pasahero natin sa TNBS nung pumasok po yung holiday season. Oh, pero paano? Kasi meron namang ginawa ang LTFRB para matulungan yung ating mga commuter, 'di ba? Merong pinagawang temporary cap ngayon December 17, ipatutupad 'yan hanggang January 4. Pa yung may fare, 'di ba? Yung fare matrix para hindi yung per kilometro, ang laki nung dinadagdag. Tingin niyo ba makatarungan 'to? Tama ba 'to o hindi pa rin? Ilang taon na po tayo sa TNBS, every holiday po ganyan naman po ang nangyayari at reklamo ng ating mga kababayan. Sa part po ng TN, bago po bago po dumating yung holiday season, ay meron na po tayong petition sana na kahit papaano itaas ng kaunti ang pamasahe ng TNBS dahil nung uli pong nagtaas ang pamasahe ay 35 pesos pa lamang ang gasolina. O, yun po, umaabot na po sa 55 to 60 ang gasolina natin pero nanatili po yung pamasahe ng TNBS. Kaya ito po, ngayon po naglabas ng memorandum circular ang LTFRB na tatapesan nga ang surge fee. Nakakalungkot pong sabihin para dahil ng mga kasama nating TNBS driver, mas mapabutihin na lang nilang magpahinga during rush hour para hindi naman sila malugi. Ang mangyayari, mas Pero, konti ang makukuha natin. Sa nauna kong na panayam sa TNBS. iyo, June, ang sabi mo, pag hindi inaksyonan ng balanse ng LTFRB itong reklamo ng mga pasahero, kesa malugi, titigil na lang kayo sa pamamasada. Opo, titigil po. Magpapahinga po, titigil sa pamamasada during rush hour. Ano naman po, kahit pa paano. Kasi pag sobra po talagang rush hour, sobrang traffic, tapos mababa ang pamasahe. Mauwi Okay. po yan sa pagkalugi. Okay. Sir June, parang mas malinawan at maintindihan din ng taong bayan kasi gusto natin din magtulungan. Kailangan din ho kayo, 'di ba? Meron isang nag-share. Dito lang mula dito sa GMA papunta sa Cubao. Yung nag-book daw siya ay nahihirapan pang mag-book, parang abot ba sa 300 ba yun, 400? Tapos after 15 minutes hindi pa siya nakakuha, naging 600 agad. Yun bang Ayan po presyo ay- na yun tama? Malulugi pa ba ang TNVS driver kung ganun naman ang singil o presyohan? Yung presyo pong yan na 600. Oo. From Cuba, saan po nanggaling? Dito, Quezon City, Timog. Timog Avenue to Cubao. Oo. Maling-mali po yan ang presyong yan. Ano ho yun? Mataas masyado. Mataas po masyado yan. Okay. Yan po kailangan imbestigahan niya ang ganyang kalaking presyo. Okay. Kahit times 3 pa ang surge, hindi po aabot dapat sa ganyang kalaki. Dahil Ayun. nakakampo tayo ng times 2. Maling-mali po yan. Kung sino man pong transport network company yan, kailangan po imbestigahan yan. Kung totoo yan, ganyang bilang, ganyang cost ng pamasahe, dapat po i-penalize po yan. Overcharge po ang Okay. tawag. Okay. Sa inyo ba sa Laban TNBS may mga nadisiplina pa na ho kayong Oo. miyembro ninyo, So Sir June? exception yung case. Alam niyo po, yung mga transport network company, may mga pangdidisiplina sila sa mga drivers na TNBS driver. Kapag po habitual ang iyong pagka-cancel, Oo. mauwi po sa pagka-post at pagka-buy ang iyong application. At mabigat po yan sa mga driver dahil hindi makabiyahe ng ilang oras lang yan. Masakit na po yan dahil yan po, dyan po nanggagaling ang kinabubuhay ng kanilang mga pamilya.
Okay. Sir, correction lang. Malacanang, galing po yung pasahero papunta ng Cubao, 600 is Makatarungan. Mm, Ganito po kasi ang fare matrix natin. Ano? Hindi Oho. ko po makumpit kung ilang kilometro yan sa ngayon. oho. Meron po tayong tinatawag na base fare which is 45 pesos. Ang Oho. per kilometer po ay 15 pesos at 2 pesos per minute. Mm, Tapos meron pong times 2 na surge sa kasalukuyan. yun nga. Yun ang Yan po ang computation. Oo. dapat Tas computation. depende. Pero ito rin po yung issue, marami 2 hours na daw nagbo-book tas nagka-cancel yung TNVS driver. Naka-experience siya 5 beses ho na-cancel Paano ho yung mga ganon sa mga driver natin na nagka-cancel? Di ba hindi ho po pwede na nagka-cancel? Tama ho ba? O may certain rules na pwede naman acceptable? Kahit naman po sa JAW na memorandum circular, pwede naman po mag-cancel basta may valid reason. Oh, May valid like reason. Pero traffic. yung mga habit talaga na Oho. puro cancel na lang, namimili talaga, hindi po natin sinasang-ayunan yan sa mga, kung may mga gumagawa Oo. po MBS driver na yan. Pero sa ngayon po, nasa multi-homing po ang TNVS, yung 4 wheels. Mhm. Meron pong mga TNVS driver na 3 hanggang 5 application po ang kanilang nasa cellphone. Okay. Yung iba po kasi, 2 po yan. No? Isang, paliwanag ko lang, isang auto-accept at isang manual accept. Mm-mm. Yung mga manual accept, may mga TLC po na nagpapatupad niyan. Kapag yan po ay kinuha ng mga driver, sigurado po malapit-lapit po sila doon sa pasahero at kukunin po talaga nila yan. Wala po dapat dahilan para mag-cancel sila. Oho. Oo. Dati ang kumbinyente ng TNBS dahil ang daming reklamo ng taxi. Pero parang sabi dito, mga reaksyon, parang parehas na yata ang diskarte ng TNBS at taxi, Jun. Ano masasabi mo ron? Yung pamimili po kasi wala pong agad personal interaction yung pasahero at yung driver. Nagbubook no? Opo, nagbubuk po. Yung pong pag-ignore, yung hindi pagkuha ng driver sa pasahero, malamang po, meron po siyang sakay sa ibang transport network company. Oho. Ganun ba? Kunyari po, ang isang pasahero, ay meron din siyang 3 application. Magbabanggit po ako ng transport network company kung sakasakali, kung okay lang po. Meron po siyang Joyride, meron po siyang Grab, meron po siyang InDrive. Okay. Sabay-sabay po siya nag-book ng 3. Para kung sino ang unang makarating, Oo. Mm-mm. ay yun ang kanya sasakyan. Kaya kung may nakasakay na, kakancel na niya iba. Sana po na-cancel ng pasahero Yung yung pasahero iba. naman yung magkaka... Ang nangyari naniniguro. naman ganito, minsan, nag-book ako, ang sabi, 25 minutes po, okay lang po ba? Oo. Yan. Nagte-text sila no? Nagte-text sila Mm-mm. So, may nahihirapan ka rin naman. Papayag ka. Mm-mm. Sa kaso ko, dahil traffic, umusod pa nga yun hindi lang 25 minutes. Kakikita mo naman yung travel time niya, di ba? Pero Totoo po yan. nasundo ako. Okay. Pero maraming kaso na gano'n, sasabihin, traffic po, 30 minutes. Papayag yung pasahero. Ang problema, habang naghihintay siya, bigla sa kalagitnaan, nagkakansela. Ayan. Oo. Di ba? Yun ang medyo, hinintay ka na nga Yun ang medyo po isa sa mga reklamo na hindi yata matanggap ng pasahero na pumayag na nag-uusap kayo, kailangan mapatunayan kung mababaw ba o talagang matindi yung dahilan, di ba, Sir Jun? Opo, tama po. I-encourage po natin yung mga pasahero na naka-experience na ganyan. I-report nyo po sa mga transport network company. Yes, at kasi- yung mismong TNC. Or Sir Jun? John? Oo. Kasi di ba, Hello? pag nag-book ka naman, may record yan Kung sino yung Totoo po driver, yung plate number, uri ng sasakyan, di ba? Kompleto yung transaction mo Tama po.
Oho. Ganito ho. So kung ganyan, may reklamo, ano yung pinakaparusa natin ngayon sa mga TNVS driver na namomonitor natin ganyan na lumalabag? Automatic po yun. Meron pong kaukulang parusa sa mga iba't ibang transport network company. Iba rin po ang polisiya nila sa iba't ibang transport Okay. network company. Pero ang pinaka-worst po na parusa dyan ay yung iban sila at hindi na makatanggap ng booking forever. Okay. Pero meron naman ho talagang nangyayaring ganyan. Meron po Napaparusahan nangyayari. naman. Oo, ako naman Meron ang karanasan ko, no, malilate na ako. Sabi niya on the way, 5 minutes bago siya dapat dumating, nag-cancel. Ayun ba, ano yon, pwedeng parusahan yung TNVS na yon kasi nang abala siya eh. Hindi ka naaabot talaga sa appointment mo kung ganun, di ba? Dapat po paparusahan kung walang valid reason ang kanyang pag-cancel. Oh, Oo. okay. Anyway, meron ba kayong dialogo with LTFRB para, malapit na rin ang Pasko eh. Kanina po nakatanggap po tayo ng tawag sa opisina ni Chairman Vigor Mendoza na mukhang sana matuloy ang delay or pag-defer ng MC na to. Opo. Yung mumultahan at mumultahan ang mga nagka-cancel at tapyasin ang surge fee ng mga TNVS. Sana po Okay. matuloy at nag-aantay po tayo ng abiso kung tayo po ay magtutungo sa LTFRB ngayong oras na to Opo. para naman po maliwanagan lahat. No? Gusto ko lang maklaro dun sa sinasabi mo, Jun, na nalulugi kayo. Kasi ang alam ko, pag TNBS, ang bayad namin, diretso sa network. At binibigyan lang kayo ng kikitain nyo. Paano kayo nalugi? Di ba? Fix ba yung Or persento? binibigay sa inyo ng TNBS network? Meron pong porsyento ang lahat ng transport network company kada biyahe ng isang TNBS driver. Oo. Merong 25%, merong 20%, may 15%, may 10%. Sa total cost? Kasama Sa na total dun yung cost po. surcharge o Oo, ano? oo. Kasama na po. Opo. Oho. O kaya nga, paano kayo nalulugi? Dapat ang questionin ng LTFRB itong mga transport network. Totoo po yun dahil sa ngayon po, Di ba parang, yung kasi kagaya nito, ang singil ng asawa niya, 592. Pero ang napupunta sa asawa niya, 360 lang. Oh. Tama ba yon? malaki po yung porsyentong yan. Pero malaki pa. malaki pa yun. Malaki pa yun. Kasi isang biyahe pa lang yan, kaya diba? hindi ko malaman kung paano kayo nalulugi Lugi. kasi yung transport network ang binabayaran namin eh. Oo. opo, ganito po yun. No? Kapag natanggap po namin ang booking ninyo, yung mga pasahero, kung nasan po kami hanggang dun sa pick-up point, hindi po Okay. bayad yun. Okay. Ang Okay, bayad pag nakasakay na sa inyo. Nakasakay na hanggang dun sa patutunguhan, dun sa destinasyon na ibinook ng pasahero. Oo. So Kaya po, mula yung yung biyahe mo papunta doon sa pasahero nag-book, walang bayad 'yon. Yun ang puhunan libre. mo. Parang ganon. libre po yun. Oo. Tama po. Okay. Pero Sir Jun, kasi normally, hindi ka naman magbubuk na malayo ka. Kasi ang tagal mo rin namang pag-aantayin yung, Pasahero. diba? Yung pasahero. So, ibig sabihin, minimal din lang naman yung puhunan mo dun sa ibabayad niya sa'yo pagka sakay niya. Diba, Sir Jun? Kasi ako lamesa kung sumasakay hindi niya tatanggapin kapag malayo siya sa akin eh. Ang tumatanggap talaga kung, Yung kung yung malapit. Laging 5 minutes, Oo, mga ganun eh. ganon. Kaya magugulat Okay. ka, ay, nandyan na. Andyan na So yung ano ko parang sa... wala akong Diba? dahilan na pwede idahilan ng traffic. May paliwanag po dyan. Oho. May paliwanag po tayo dyan. Meron pong transport network company na nag-i-implement ng automatic accept. So, automatic, papasok sa'yo at kakancel mo na lang yun pag masyadong malayo. Meron naman pong transport network company na manual accept. Aha. Pag nakitang malapit ng driver, i-accept po nila kagad yan. At yan Okay. susunduin niya. So either Ayan, or so- may ano pa rin, may kita. Pero may isa lang akong tanong, may pahabol Sige, ah. sige. Meron ba talagang pagkakataon, hindi ko alam isang driver lang, pero marami siyang connected na na TNVS company. Pwede ba yun? Opo. Yan po yung pinapaliwanag natin kanina. Kanina tatlo. Talagang Tatlo inaplayan Hindi niya. ba dapat
ito rin yung dapat tingnan kasi ito yung Pero ito, nagiging problema. naging ano na ng Senado dati sa hearing doon. Ewan ko kung ano naging resulta. Masyadong malaki na pupunta sa kita ng transport network. No, yan po. Yan po, pinapanawagan nga po natin yan matagal na. 3 taon na po natin pinapanawagan yan na sana i-regulate na yung mga commissions ng NC. I-regulate na. Para, ang nangyayari tuloy, kahit kayo sa TNBS, naghihintay ba kayo ng tip? Dahil yung papunta, sabi mo, libre. Oo. Nga po. Meron So, naman humingi kayong tip. Hindi ba? voluntary. Bawal po Kasi yun. nasa app naman kung Hindi, gusto mong bigyan. Bawal nga, pero sabi mo, libre yung papunta. Kaya, wag sana mag-book yung nasa malayo. Wag nyo i-accept yung malayo kayo doon sa pasahero. Yun nga, kaigan. Kaso Sinasabi ko merong nga automatic dito, merong Wala siyang automatic choice. accept. No choice po. Pero alam mo, isip ko dyan, hindi yun- naman ikaw ang pipiliin kung ikaw ang malayo. Mapeperwisyo rin yung pasahero mo kasi ang Pasahero tagal na mong may darating. mili. Okay. Diba? Sige. Ang daming... Jun, ano, sana maayos na no, sa LTFRB. yun At nga. mukhang may Opo, problema rin sa transport network. Dapat Oo. idamay na rin sila. Pinagdadasal po natin na maayos ito. Basta Dahil- ang iwasan lang natin, yung pag malapit na, nagkakansela. Yun ang, yun ang common na reklamo eh. Hindi alam nila kung bakit nagkansela. Tama po Okay, yan. Dapat ingat yan po ka. ang ating maiwasan. Thank you, Jun. Salamat po. Salamat. Maraming salamat po sa inyo. Yan po ang hanay ng Laban TNBS. Yan, mga reklamo nyo sa mga TNBS driver. Ang pangulo nila si Ginoong June De Leon. Hilingan, walang pinoprotektahan.